This episode contains sensitive and potentially disturbing content for some audiences. Viewer discretion is advised. Furthermore, the views and opinions expressed by the hosts do not constitute professional advice. Welcome sa Friday Calls, ang podcast kung saan hihimay-himayin at pag-uusapan natin ang values and beliefs ng isang modernong Pinoy. Friday na naman, alam nyo na ibig sabihin. Ano? Shabu! Welcome to another episode of Friday Calls. I'm Janice. Jarrell! I'm DK. And I'm Karen. Salamat, Jesus! At biyernes ulit! Before tayo magsimula sa topic natin, may bibigay lang ako sa inyo mga numbers and facts. Based to sa survey ng PSA released January 2023, this year to. So, teenage pregnancy declined 8.6% in 2017 to 5.4% in 2022. Although nag-decline yung percentage ng number, teenage pregnancy still persists sa country natin, sabi nila. And alam nyo ba na last year, November 15th, the 8th billionth baby was born. And that 8th billionth baby happened to be a Filipino. And kung nagtataka kayo, anong point na mga pinagsasasabi ko, it's because for today's topic, gusto ko pag-usapan yung para sa akin, roots ng facts and numbers na to. Which is sex. Now, before tayo mag-proceed, alam kong sobrang sensitive ng topic, kaya nag-research talaga ako. And based sa na-research ko, some organizations believe na those facts actually rooted in poverty, some even said inequality. I-link na lang natin sa show notes para if ever may gusto rin magbasa, di ba, interesado kayo sa mga ganyan, yung mga census. May mga ibang tao, yan yung yan yung kink eh. No kink shaming. Ililink na lang namin. Para naman masabi, hindi naman kami parang gawa-gawa lang ng mga numbers dito. Para maano ninyo na may kwenta talaga yung podcast na to kahit papaano. Pero yun nga, para sa akin, our lack of open communication about the topic of sex pa din yung nangingibabaw. I will explain further sa mga points ko later. But before we go on that, ano para sa inyo yung biggest misconception or maling akala kapag naririnig or sinasabi natin yung salitang sex? Jeremy, ikaw mauna. Hindi ko alam kung misconception to pero everyone is having sex. Kasi in this new generation, para siyang norm that if you're not having sex, you're missing out. Parang ganun. Okay. Okay. Diba? Oh, maganda yun Maganda yun, actually. Ikaw, DK. For me, hindi kasi alam ng karamihan kung ano ibig sabihin ng sex no? Sex po, ang ibig sabihin po ng sex ay sinangag-express. Ano? Grabe, natawa siya sa sarili niyang joke. Shit, wali. Kwento muna bago tawa, kuya. Sino siya? Wait lang. Let's give a moment to our brother, Dick Christopher. Kuya, Moment okay po. lang. Pagpasensya nyo na kasi mababaw lang po yung kalagayan. Hindi, mababay lang po siyang tao. Exactly. Hindi yung kaligayahan niya. Mababay lang siyang tao. But anyway, for me, one of the biggest misconception is sex is for married couples only. Tulad yan ang sabi ni Jerem, everybody does it. Yeah. Kahit hindi mag-asawa, nagsisex. But I'm not saying that this is for younger people na ayun lang. Minsan nga friends lang no? Exactly, kahit friends lang, di ba? Pero yun nga, sex is still not for younger people. May tamang edad, may tamang maturity for you to do this. Ayun. Ikaw, Karen. Ako, I beg to disagree na everyone's having sex. Okay. Kasi Maybe most. except for most. me. Everyone except for me, god damn it. Everyone's having sex except for me. I mean, I could not accept that. Charot. For me, it is na sex should not be taught to children. Yarn. Kasi,
may dahilan kung bakit, ayun nga, going back dun sa intro mo, may dahilan kung bakit merong teenage pregnancy at laganap siya sa bansa natin. Although it declined nga by in numbers, lack of information at yung pagturo sa mga bata, yun ang isang dahilan ng mga ganong bagay. Ganon. Agree. Sa akin naman, yung biggest misconception, medyo connected, related din kay DK, that premarital sex is bad. Maganda din yung point niya, pero another point to add. Kasi yung essence nun, feeling ko, nanggagaling sa religious belief ng isang tao most of the time. Alam naman natin sa Pilipinas, most sa atin Christian or Catholic. So, yung society natin dun umiikot din sa beliefs nung religion na yun. So, dahil nakasulat kasi somewhere yun na kailangan man and wife muna or kailangan you really have to be quote-unquote in love with each other. Yung ganon. Kailangan may love. Parang tinitake off nung ganong belief yung fact na we're human beings. We have cravings. We have needs. Like, it's part of who we are. And if It's you're our saying biology. it's our animalistic instinct. It's normal. And kung sinasabi ninyo na masama yun, you're saying that part of who we are is bad? Like, kasi especially Siguro mga- depende. Depende sa how you act it out doon. Pero kung kunwari, balik tayo dun sa teenage pregnancy, yan yung kasagsagan, girl. Puberty yan So, isipin mo, all your emotions are heightened. It's the time when you actually start to get to know yourself physically, mentally, lahat. So, isipin mo kung pinapasok agad sa masama yung ganyan. And you're only currently, in the process of maturity, di ba? Parang, so overall, am I a bad person? Parang may isip mo na, because I'm feeling this way, masama na ba ako? yes. And we're going through a lot of things kapag ganun yung edad natin. My God. Well, that being said, bakit sa tingin ninyo sobrang tabu pa din ng sex topics or discussion sa Pilipinas? TK, ikaw muna. In all fairness naman, mas open na tayo sa usapang sex kumpara noon. No? Pero Talaga ba? feeling ko naman, oo. Kasi Okay. tayong apat. Example, di ba? Open tayong nag-uusap about sex. And for sure, kahit sa mga barkada mo ikaw dyan sa mga barkada mong, di ko Ay, alam, oo. sa iba mong barkada. Di ba? Okay. Nag-usap Hindi din pa kayo pwede sa about lahula sex. lang kasi yung mga kakilala ko. Hindi ba Gusto pwede? mo yung hindi niya masabi kung anong label yung niya. Gusto niyang i-label yung type of friends na Kasi di meron. ko alam yung Oo. pangalan ng barkada nyo. Okay. As a Kalye. tropang star. Ganun. Patropang star. Yeah. But yeah, to answer your question, kasi mga ipokrito tayo. Okay. Alam mo yun, yung simba-simba pero may kabit naman. ang hard, ang pangit pakinggan pero ano lang. Yun nga, tulad ng sabi mo kasi, yung Pilipinas is predominantly a Catholic country. And yung sex is seen as a sacred act, di ba? It's just for married people. Doon lang sa taong nagmamahalan. Doon lang sa taong nabasbasan ng Diyos yung relationship nila. Otherwise, it will be seen as an act of pleasure. Alam mo yun? Parang Oo. nagpapadala ka sa flesh mo. Oo. And it could be deemed as a sin. Yeah. Oo, hindi siya asukal. It's a sin. The dad Yun ang joke. jokes today. Yun ang joke. Hindi yung Hindi yung tatawa ka, tapos ikaw lang makagets. Yung ganun. Ano yun? Ikaw, Karen, bakit sa tingin mo tabo pa din? Collectively, I think isa lang tayo ng sagot. Kasi for me, it's also religion. Tabo siya because of the religion. Kayo ba? Did any one of you get the birds and the bees talk? Anong birds and the bees talk? Ano yun? What does that expression mean? Oh my God, uneducated. De, joke lang. Maka-cancel tayo. And then, siya, ang tawag mo dun, idiom siya. Birds and the bees is an idiom nung, sex. Nung Okay. ino-open sa'yo yung topic of it. Okay. Ganon. Kasi diba sa Western countries, it's very common to open about it. Sa atin, Oo. hindi. Wala eh. Kahit nung
Yun nga, lalo pag puberty tayo, yung tipong magme-mens ka, mas matuturuan ka pa kung paano ka hindi magkakaroon ng sakit sa puso. Di ba, tatalon ka daw sa hagdan. Oo. Yun yung tinuturo. Hindi Tsaka yung pimple. Yung pimple Diba? daw. Para hindi ka Huhugas. magka-pimple. ihuhugas mo daw sa mukha mo. Oh my Yes. God! Hindi ko Yes. ginawa yun because I was so disgusted. Like, alam ko kadiri akong bata, but like, I was so disgusted. I didn't try it. Oh my God, my mom was telling me to. But I just jumped and I could not. Kasi nga, satang pusong ko. But anyway, so ayun, mas yun pa yung tinuturo nila kaysa Yes. sa kung ano yung gagawin mo pag may naramdaman kang urge. Kasi yun yung height Yep. ng urge natin eh. Oo, friend. Kasagsagan. Trending. That's true. Trending talaga. 14. Basang-basa naman talaga ang sapa. 14. Talaga naman. Naninigas naman talaga lahat. Tumitigidong. Oo. Ikaw, Anjore, bakit sa tingin mo tabo pa din Ayun, ang same din. sex? Kasi religious na yung bansa natin. So, lalo na yung premarital sex, it's frowned upon, di ba, sa atin. Kasi we are taught that sex is sacred thing to do with your partner. Oo. And it is not to be discussed outside your relationship. Na parang, ang bastos mo naman, kaya pag pag-uusapan, ano ka ba? Magitin yan. Ang bastos mo naman, di ba? So, it's a sensitive topic, lalo na sa mga older generations. Kaya, hanggang ngayon, hindi pa rin siya masyadong tanggap sa society. Okay. Na-experience niyo pa dati na kapag, di ba, vulgar ka magsalita or basta yung mga ganitong usapan sa atin, na open sa atin. Nung high school, kapag narinig ka ng magulang ng friend mo na nagsalita ng mga kabalastugan, parang iniisip mo na bad influence ka sa kanila. Oo. Papaguidance ka Di ba? kaagad. No? Lumayo ka na dyan sa friend mo na dyan sa Enjoy, ha? Oo. Kasi Oo. iba yung pananalita niya. So, yun pa lang. Do you think, yung usapang sex, do you think healthy din na pinag-uusapan siya in such a vulgar way? Oo, ng barkadahan, ganun, sa school lang. I guess for me, depende. Depende sa kausap mo. Depende din sa circle. Oo. Di ba? Sa circle. Kasi, merong nagpa-plastikan lang, friend. May isa dyan sa group nyo na pinaplastic lang kayo, for sure. Tapos, so, meron dyan kapag isa na may nasabi ka, kinabukasan, friend, alam na ng buong school na sinabi mo. Ay, oo. Diba? Oo. Diba? Gossip girl. So, depende sa circle. Oo, GNM lang. Wala kasing Facebook sa atin. Wala kasing social. So, GNM. Dun sa... Naka-adli. Nag-testy. Oo, nag-testy. Visit. Kung ngayon sa age pa ngayon, inano dun sa GC. Sa GC. Tapos may nag-screenshot. Oo, Yes. yung sinend sa'yo. Hindi, in-screenshot tas pinost sa Facebook. Ayun Oh, ba? grabe na yung backstabbing ngayon. Backstabbing after backstabbing. Alam mo yun, wala nang panalo. Tangina. Okay. Sa akin naman, bukod sa agree naman din ako sa religious beliefs. Kasi talaga malaking percentage yung nagdidikte kung paano. Depende sa beliefs natin. Especially religious belief, di ba? Pero bukod doon, para sa akin, kaya sobrang tabo ng sex. Kasi it's an act where all of us are or could be in a vulnerable position. Isipin ninyo, sa buong act of sex, ang dami doon yung pwedeng ma-deem as vulnerable. Number one, the fact that you're naked. That's already a state of vulnerability. Lalo kung first time mo, di ba? Kasi you yourself, kung wala ka pang experience, grabe, sobrang insecure mo, ipakita yung katawan mo. Kaya nga iba lights off. Kasi diba, imagine stripping off everything and showing all of that to one person or multiple That's persons. true. No kink shaming. No kink shaming po. So yung mga nag-orgy na, you do you. I know some people wouldn't mind showing their body. Pero sa culture natin, hindi kasi tayo ganun ka-liberated and ka-open, diba, sa sex. So, aside from being naked, yung iba't ibang positions din, 'di ba? Paano kung yung gusto mo pala, yung mga kink mo medyo kakaiba, talaga namang kinky, shady shit naman talaga. Yung hindi ka talaga vanilla. Oo. Oo, paano kung, 'di ba, paborito mo palang position, helicopter. so 'di ba? So, I guess ayaw pag-usapan ng mga tao kasi we only show our strengths, not our weaknesses.
to other people. Kasi why would you share na tumutuwad-tuwad ako, helicopter paborito ko, yung gano'n, why would you share that, di ba? Why would you give that whole idea of you na tumutuwad-tuwad, di ba? So, I guess, it boils down to that. Pero kayo naman, anong take ninyo sa sex? Do we need to talk about it more? And anong steps yung kailangan nating i-take para yung mga numbers like percentage of teenage pregnancies mabawasan? Overall lang, tell us your thoughts. Ikaw mauna, Karen. Ako, for me, dapat mas ma-integrate siya into the learning system. Kasi there's a reason why we send our kids to school. For them to learn. To fucking learn. Yes. Pero alam ko naman na nowadays, mas na-bring up na siya or mas napupush na nila sa curriculum ng MAPE, values, home health ed. Pero we have to put that in paper na dapat it's required for sex education to be part of the curriculum, to be part of the subject that's being discussed sa MAPE, sa values. Kasi ngayon yung kung yung teacher ay hindi open-minded, edi hindi niya di-discuss sa estudyante niya yun, diba? But if it's something that's required sa curriculum, then mapipilitan siya to discuss it, to tell the students. Pero ayun nga din, may point din doon na kung anong matutunan sa bata. Plus, meron pang social media ngayon. Ayun, I best believe most of the kids, saan pa ba sila pupunta for information? Diba? It's, social media. So, ayun. Pero mas maganda na may maturo siya sa eskwelahan. Kasi iba din kapag official siyang part ng curriculum na, lalo ng mga bata. We can start in 5th grade? Kasi yun dun tayo nagkaroon ng men's, diba? Like 4th grade, pataas. Ganon. Ikaw naman, DK. Yeah, we definitely need to talk more about it and have a smart discussion about sex. Sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power, diba? Bino mga, it's been what? 30. Tawag si Ernie Baron. Wala, na-miss ko lang si Ernie Baron. Bakit? Wala na atang may kilala di kay Ernie Baron. I-search nyo lang si Ernie Baron. Ernie Baron is a fucking legend. He has a Facebook page. Ernie Baron is siya po ang admin ng group. Tapos everyday siya nagpo-post. Oo, may reels din siya. May reels siya. Oh my God. May TikTok din yun. Anyway, ayun nga. Hindi po sex positions ang tinuturo sa sex education. Yes. Hindi Kama Sutra. Hindi. Wow, okay. Ay, Okay, drop out na ako. Ang boring naman nun. Drop na to. Pero hindi nga yun. Like, for example, sa UK, ito ang tinuturo sa sex education. This is from their government's blog, and I quote, "At secondary school, relationships and sex education covers content on a wider range of key topics, including consent, sexual exploitation, online abuse, grooming, coercion, harassment, rape, domestic abuse, forced marriage, honor-based violence, and FGM, and how these can affect current and future relationships." FGM is female genital mutilation. Oh, right. Second Love it. grade? Second grade daw, yan yung tinuturo? Secondary school, high school. Secondary. Okay. Sa primary school, may pahapyaw na pero hindi ito. Parang Pero that's relationship good. lang. Yun lang. Family. Ang nice. Oo, Oo. ang ganda. Ang ganda nung O, ayun nga. Ayun yung pinag-aaralan nila sa UK about sex and Ganda relationship nun. education. Maganda, di ba? I mean, as a parent, don't Ang you want your healthy. child? Yes, ang healthy, di ba? Parang as a parent nga, ayaw mo bang matutunan yan ng anak mo sa school? Don't you want your child to have good understanding of these things, harassment, rape, domestic abuse, etc. Especially we are living in the internet age na sabi nga ni Karen, where information is just one click away. Would you rather your child learns about sex through Pornhub and other unreliable sources out there than in school? Kung saan regulated kung ano yung ituturo at saka trained yung taong magtuturo sa anak mo. 'Di ba? Yes. Yeah. Sabi nila regulated naman daw yung Pornhub.
Pero pro Pornhub din. May advocate po ang Pornhub. I love it. Love it. Gusto ko yun. Gusto ko yun sa UK. Kopyahin natin yun. Kopyahin natin. Nasa show notes naman. Lalagyan natin sa show notes. And to answer your second question, yung sa reducing the number of teenage pregnancies. Yes, I do think sex education will help. Right now, sa Pilipinas, I think the most well-known option to avoid teenage pregnancy or just pregnancy in general is abstinence. And studies show na abstinence by Okay. itself is not an effective way to delay sex. And I quote from UNESCO, nag-search talaga siya. Oh, ano sabi ng UNESCO? Akala ko heritage site lang ginagawa ng mga yan. Ito ang sabi ng UNESCO, programs that promote abstinence as the only option have been found to be ineffective in delaying sexual initiation, reducing the frequency of sex, or reducing the number of sexual partners. To achieve positive change and reduce unintended pregnancies, education about sexuality, reproductive health, and contraception must be wide-ranging. So, hindi lang siya dapat abstinence. Yeah, kasi kahit sino namang pagbawalan mo agad yung from 100 to 0, di ba? Parang kahit nga addict, di ba? They go through a phase. Mag-withdrawal siya, Di no? ba? Oo, mag-withdrawal siya. Especially kasi yung, nung mga teenager tayo, di ba? We're curious. Kahit naman matanda na, curious pa din sa mga hindi niya alam na bagay, di ba? And sex is something na, ano ba, yung hindi na pag-uusapan pero ginagawa naman ng karamihan. Kaya, mas nako-curious yung bata, di ba? Bakit ayaw pag-usapan pero ginagawa naman ng karamihan? Yes. Everyone's doing it. Not everyone. But not everyone, apparently. We know a couple of people. You know, a couple people. Yun na yung point mo. Tapos ka na ba sa point mo? Yes, thank you so much. Buti naman dami mo sinasabi. Sa akin naman, I'm sure lahat naman tayo dito aware na ang daming consequences ng sex, diba? So, gusto ko lang din na bukod sa teenage pregnancies, yung numbers na yun. Yung isang number pa na hindi na-cover doon yung fact na ang dami na nating tao sa mundo, like literally. 8 billion. Jesus Christ. So, para sa akin, overall view ko sa sex, it's not always a bad thing. Mhm. It's a bad thing kung hindi mo naisip yung consequences ng actions mo, oo. Pero when you understand sex and you understand and know how to do it the right way, guys, sex can be a glorious thing. It's my most favorite activity. And ang daming scientific facts related to how it can reduce stress, how it can make us feel good kasi our body releases oxytocin, dopamine, endorphins, diba, after orgasm. And bukod doon, when you're open to the topic of sex, you understand yourself better. You know what you want physically. You know your kinks. You know your likes. Which could then make you understand your partner better. Meaning, you both understand and satisfy each other's needs and desires. Which leads to Yes. a good and healthy relationship. But of Yes. course, balik tayo dun sa question na anong steps yung kailangan nating i-take para yung numbers ng percentage ng teenage pregnancy bumaba. That's a different thing altogether. It could be handled differently na imbis na ituro natin as a society na kailangan mahal nyo yung isa't isa or wag nyo gagawin kasi bata pa kayo, hindi nyo alam. I mean, kailan natin pala dapat gawin? So kung 15 or 16 kami, hindi ko naranasan. Paano pag when I reach 29 and I'm about to do it and still hindi ko pa din alam? And paano kung I was 29 or 30s and I'm still not ready for the consequences, di ba? Pagdating ba nun, di ba, biglang automatic, ready ka na? Hanggang sa mga consequences, di ba, hindi pa din. So, as much as possible, as a community, as yung buong society, as a society, yung kasagsagan pa lang, yung teenage years, kainitan, yung puberty era natin, when our body literally goes on a different phase. Unavoidable na yun eh. So, doon na lang natin mas ipakita sa mga kabataan na it's a normal thing, may kausap kayo. Parang connected yung sinabi ninyong tatlo na ituro sa school, sa bahay din magsisimula, di ba? Kasi as a whole society, magtulong-tulong tayong lahat na i-normalize na mapag-usapan siya. Kasi, guys, pag sinabing bawal, minsan yun yung masarap. Di ba? Ibig sabihin sa mga bata na ay masama yan, sabihin na lang natin, pwede yan.
Pero ito yung mga dapat mong gawin para hindi mo ma-face yung mga consequence na ganito. Kasi hindi lang naman pagkabuntis. Yun yung number 1 na naisip natin, consequence. There are STDs, STIs. Hindi lang yan yung consequence na you can literally die pag nakakuha ka ng sexually transmitted disease. So, kung iniisip mo lang mabubuntis ka, that's the worst thing that will happen. No, nay. You can die. So, di ba? Kung ayaw mong mabuntis or kung ayaw mong makabuntis ng maaga, why don't we teach young men to wear condoms at all times? Or tell them, pull-out method does not work all the time kung hindi Exactly. mo kayang i-control yung sarili mong katawan. And yung mga babae, teach them na huwag papayag, be firm na kung walang contraceptives, walang protections involved, no. Huwag yung Yes. sabihin magpapadala ka na, hindi, mas masarap kapag wala. Masarap kapag wala, pero ready ba kayo sa consequence niyan? Yes. Diba? Parang teach them how to be firm, yung mga babae. Kasi at the end of the day, mga babae yung argabyado eh. Tapos mas ipakita sa mga lalaki na kayo yung upper hand dito. Yung ilang segundo ng sarap, hindi yun worth Yes. ng the rest ng buhay mo na, alam mo yun, responsibilidad. Yes, love it. Love it. Nung Dami sinabi mong mo yun. panganay. Nung una, oo. So, Nung una kong iba-iba. narinig kay DK yan, talagang sinabi ko, ay my God. Buti na lang siya. I'm the one. Buti na lang he the one. Pero kung doon nga tayo sa consequences lang din lagi titingin, hindi natin totally ma-enjoy yung sex. Kasi again, like I said, it can be a glorious thing. And when done right, pwede mo ma-avoid yung mga consequences and only enjoy the benefits of it. Mhm. And we can only achieve that kung magiging open tayo sa conversation ng Yes. sex. Mas ma-enjoy natin yung benefits na yun pag pinag-uusapan talaga natin siya and naiintindihan as a society. So, feeling ko pagsasama-samahin ko yung sinabi ninyong tatlo, hindi lang sa bahay, hindi lang sa school, kundi as a community. Lahat tayo mag-normalize yung sex na topic. And last question ko sa inyo. This is probably the biggest and most important question sa episode na to. Feeling ko kailangan ko itanong sa inyo. Are you in favor na gawing compulsory ang sex education sa Pilipinas? Kung akala nyo abortion, sa ibang episode na lang siguro yan. Pero ayun nga, dapat bang magkaroon ng subject na Comprehensive Sexuality Education or CSE, which by the way, DepEd supports nga pala. Sabi nila, yes, queen, gano'n. Sabi nila, tinext nila ako, sabi nila, yes, confirmed. Pero kayo, anong tingin nyo, DK? Ikaw, dapat ba magka-CSE? Yes, of course. I mean, DepEd na mismo yung sumusuporta. And hindi lang DepEd, international institutions as well. So, that must mean something, di ba? Definitely support it for me. Yes, it's a yes, Your Honor. Ikaw, Karen. For me, it's a yes. It's a yes po, Big Yeah. Brother. Napaka-showbiz talaga sumagot. Nakakainis. Ayun. Pero yun, yes, definitely. Kasi, like, siguro for our generation, kasi tayo yung talagang wala siya hindi siya na-open na topic sa school. So, tayo yung generation na, saan mo malalaman, magazine. Grade 3 kami, binabasa namin yun, pauhusan pa kami, kasi nga, di ba, one of the boys ako, so grade 3 kami, binabasa namin. Playboy, Penthouse. So, syempre, iba yung kakaiba, kasi Penthouse, di ba, wala naman dito sa Pilipinas. Yun nga lang yung ambag ko, tsaka tik-tik. Kasi nagbibenta kami dyaryo dati. So, ilang ambag ko, syempre, pangkanal yung akin sa kanila, social, di ba, penthouse sila. Kasi galing US yun eh. Tapos, alam mo yun, doon tayo natuto na hindi siya healthy. Tapos, at saka, kasi, para matuto rin ng consent yung mga bata. Kasi that's what we lack most. Yan yung bukod sa unplanned pregnancies, cause din siya ng rape. Yes. Yung Yes. consent. So, it needs to be established hanggat sa bata pa yung estudyante. It helps kapag matutunan nila sa bahay. Pero it's also another thing if school teaches that. Diba? Ang daming nagro-root, no, kapag Oo. hindi natin pinag-uusap. Hindi lang nare-realize ng mga tao, overpopulation, yung mga ganyang klaseng violence, abuse, hindi nare-realize. Kasi nga, again, hindi na pag-uusapan. Ikaw naman, Anjarem, anong take mo sa CSE? Yes, of course. Kailangan natin.
kagaya nga din na-discuss natin kanina, education is really important when it comes to sex. So, ang daming kasing hindi magandang pwedeng mangyari if hindi mo alam yung ginagawa mo, tsaka hindi alam ng partner mo yung ginagawa niya sa'yo. So, lalo na during sex. So, sex is normal and walang masama. So, kung ipopush nila yung CSE sa bansa, it's a really big thumbs up. Kasi, hindi na lang siya magiging tabu, hindi na lang siya base sa kultura, diba? So, it's a huge step moving forward. Kaya, magiging eye-opener din siya sa older gens, tsaka sa new generations. Exciting if ever Yeah, one of the biggest achievement. Yun, masasabi mo na we're moving forward kapag talagang nangyari nga yan. Ako syempre, pabor din ako. It's a yes for all of us. Yes, lahat ng hurado. Umano lahat ng hurado. Yes, The Voice naman talaga. Ako, I work with teachers sa work ko. Kung akala po ng mga listeners natin, tambay lang tayo, papodcast na hindi po. May work din po kami. Hindi po kami jobless. Busy ka lang Busy kami. Hindi po kami jobless. Grabe naman kayo. Pero yun nga, sa work ko, I work with teachers. And I ask them many different things. Kung anong ginagawa nilang ways of teaching sa classroom. One time, I even asked about history kasi they're from the UK. So, English spokening yung mga ka-work ko. And they're very open to answering my questions. Tas kapag tinatanong ko sila, palagi nilang sagot sa akin, well, how I would do it is, or what I will do is XYZ. Kasi sabi nila, depende pa din sa teaching style ng isang teacher kung paano ituturo nila sa mga bata yung nasa libro. Na medyo na point to ni Karen kanina. So, para sa akin, if ever, kung mapapatupad nga yung CSE sa Pilipinas, yung ganitong subjects, hindi mapunta sa random teachers lang. Sana merong at least experienced talaga as a medical professional or at least have a medical professional present kapag may tanong yung mga bata na hindi masagot ng teachers. Kasi sila lang makakasagot nun, di ba? Tulad nun sa sex education na palabas sa Netflix, di ba? Yung nanay ni Otis, si Jean. Di ba, ang dami niyang corrections into how the school teaches sex education in their school. May sex education sa school. Pero grabe, sobrang daming misconceptions na naituturo. So, di ba, iba pa din kapag may isang professional talaga na yun yung pinag-aralan, sobrang open doon. Tsaka baka mas makalapit doon yung mga kabataan, yung mga estudyante, mas makapagtanong ng maayos, di ba? Hindi, baka nahihiya sa teacher na to. Kaya, yun, for me, if we are really open into adding that sa curriculum, then we should also think about investing more into hiring the proper people to talk about it. Hindi yung si religion teacher, pinagturo mo ng sex ed. Ano na yun? Jesus Mariosep. Diyos ko. Yung English teacher mo. Oo, di ba? Dinagdagan lang ng trabaho. Di ba? Dagdag lang yan eh. It's another burden sa teachers, which is another issue. Ang dami nang ginagawa ng mga teachers. Adding more to their plates. Invest more. Mag-invest kayo para mapigil. Kasi pag nag-invest tayo sa mga sarili nating tao, hindi aalis yung mga Pilipino. Hindi tayo magre-resort as OFW, which is another issue. Ang daming issue, no? Ang daming nag-uugat. Dami yung issue. Connect lang din. Dami yung issue. Huwag kasi kayong mag-iisip. Oo, actually. Feeling ko tayo lang talaga yung madaming issue. Pero ayun, sana isa na namang educational, no? At fruitful na episode sa mga listeners natin. Sana nagustuhan nyo or nag-agree naman kayo. Para may kwenta naman itong ginagawa namin. Para may nag-resonate na mga points of view namin para sa inyo about sex. So kayo guys, any last words ninyo sa listeners? Kung meron man. Ako with the changing world, it's time na maging open na tayo sa matalinong diskurso patungkol sa sex. I mean, aminin na natin, nakikipag-usap tayo tungkol sa sex life natin, sa piling mga tao sa buhay natin, di ba? So, kung pinag-uusapan natin siya casually, so bakit hindi natin siya pag-usapan in a manner na may matututunan tayo na makakatulong sa atin na gumawa ng right choices when it comes to our sexual health? Ayun. Love that. Ikaw, Karen, may last words ka ba? Love you. Nakakadiri. Yun? May unsolicited, Diba? Paki-edit out yun. For me, ito yung last words ko.
nakakasuklam kayo in front of my ensalada. In front of my ensalada. My fucking ensalada. Ayan. Her blurred ensalada. Blurred ensalada. Nakakaloka, nakakasuklam. Anywho, so ayun, let's all be sex positive and eto na lang yung akin. Mag-recommend na lang ako ng show that I really enjoyed. It's a very sex positive show at Pinoy siya. It's The Kangs Show. Ang bida ay si Angelica Panganiban and Maurice Racal. I really enjoyed it. The humor is very me. Tapos, it's very sex positive and it touches on a lot of subjects about sex. Some things that we've discussed today as well. So, yun. Watch The Kang Show po. Nasa View. Nasa View ba sila? Amazon Prime, I think. Okay. Meron bang torrent? Actually, sa Netflix po ako nanood. Ililink na lang po natin yung mga illegal sites dyan. Madami tayong makukuha sa show notes. Das ikaw, Anjurem. May last words ka ba? Since wala pa naman yung CSE sa bansa, if you have that one or two friends, two people that you trust the most, friends, family, professionals, diba? Yeah, huwag kayong matatakot mag-reach out kung may mga tanong or may bumabagabag sa inyo, lalo na kapag is about sex. So, it's always better to discuss it with your group of trusted people. Also, at saka, the decision to have sex is not about what other people are doing. It's a personal choice. And just because you have friends na ginagawa na yun before, it doesn't mean you have to do it as well. Hindi mo kailangan na maki-in sa circle. Okay? So, if you don't feel ready, you're not ready. You may not feel ready until na ma-meet mo yung someone that you trust or comfortable with. So, don't rush things. Think before you click. Ay, oo talaga. Totoo yan. Think before you dig. Yun lang. Hindi na de-virginize na si best friend. Ikaw kahit ano na lang. Kahit ano. Diba? Pipino. Talong na lang. Ako, okay na ako sa kahit ano. Hindi naman din. Tender juicy. Kasi magsasara na Tender po juicy siya. hotdog yung jumbo. Oh, para na kasi siyang sugat. Magsasara na siya, mga kababayan. Oh my God! Karen's biggest misconception po yan. Magsasara. Gusto ko yung final words ni Anjurem. Ako naman, total kanina pa natin pinagsasasabi-sabi to. Alam naman nating lahat na may iba't iba tayong point of view. And we respect yung point of view ng iba, especially ng mga religious people about sex. Kaya nga din ginawa naming topic sa episode to kasi sex is not easily talked about. Hindi siya palaging pinag-uusapan. And that's the entire core of our podcast. Yung pag-usapan yung iba't ibang values and beliefs ng mga Pinoy. Kahit pa they are taboo or not. Madali man pag-usapan or hindi. Kasi it's high time na may podcast naman na pag-usapan yung importanteng issues and topics sa bansa natin para naman ma-educate or ma-realize ng ibang mga tao na hindi lang pala ako yung gantong mag-isip. Kasi it starts with that. It's awareness. And with sex, we believe na the more na pinag-uusapan natin or open tayo sa conversation, hindi yung itatago lang to or what, the more na makaka-raise tayo ng awareness na that might actually lead to some actions para matulungan yung issues like overpopulation, teenage pregnancies. We just ask na sana kahit ano pa yung differences ng point of view natin about sex, alam nating lahat kung anong consequences ng mga actions natin. Kasi sex is one of those actions na sobrang laki ng impact. Hindi lang personally, kundi sa buong mundo. So, ito yung point of view namin. We respect your point of views. Maging mature tayo enough na yung topic na to pag-usapan. Kasi kung, di ba, i-deflect lang natin. Walang growth doon. Kung puro nega lang yung maaano nyo. So, ang final words ko talaga sex responsibly. Love it! My favorite activity talaga. Love it.
Ayan na, sige na, tapusin na natin to. Pero bago kayo umalis, follow niyo yung podcast namin sa Spotify and Apple Podcast. And subscribe naman yan sa Google Podcast kung doon kayo nakikinig. Yes, and we'd love to know how we're doing with the podcast. So rate nyo na din kami sa mga platforms na yon. And kung pwede kayong mag-add ng comment when rating, ilabas nyo yung nararamdaman nyo. Kasi mahirap kapag hindi nilalabas eh. Ano, may kilala ako na naputukan ng ugat sa utak kasi di nyo nilabas. And you don't want that. Nagsasara pag di nilalabas. Ay, bago pa man magsara ang mga sugat, no? So, like and follow us on our socials. We're on Facebook, Instagram, and TikTok at Friday Calls Podcast. You'll find the links down below sa show notes kasama ng mga torrent links. No, Yes. recommend namin. Ganun. Pwede nyo rin kaming senda ng DM. So, kung sa iba pang topics na gusto nyo itakan natin or gusto nyo i-share yung point of view ninyo or personal experiences in connection with the episode's topic. Yes. Pwede din kayo mag-slide ng DM kung may iba kayong agenda. Gusto namin yan. Uy, Slide. lagyan Slide nyo na. for me, okay na ako sa 3 to 4 inches. Oo, ng tender juicy. Lagyan nyo na lang pag mga ganyang, for the attention of Karen. Ganun na. Lagyan nyo na lang. CC Karen, BCC Anjorem. Ganyan.